Bawat mga OFW sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo ay may kanya-kanyang sitwasyon at obligasyon sa Pilipinas. Ngunit kinakailangan din natin maglagay or mag-set ng limit kung hindi naman kaya ng sahod natin sa ibang bansa. Huwag kang magpaka-superhero sa Pilipinas na bawat may mga ngailangan ay agad-agad mo namang bibigyan. At minsan or madalas ay ikaw pa ang nangungutang sa ibang bansa para makapagbigay ka dahil nga iniisip mo ang sasabihin nila. Kaso nga minsan may mga kamag-anak sa Pilipinas base na rin sa kwento ng mga OFW na minsan mo lang matulungan ay sa'yo na lahat ipapasa ang obligasyon, kagaya na lang sa pagpapaaral sa mga pamangkin, pangkuryente ng kapamilya at iba pang pangangailangan sa Pilipinas. Pero again, hindi masamang tumulong basta kaya mo. Once kasi na hindi mo rin iniisip ang sarili mo or hindi ka nagtatabi para sa sarili mo, once na magkasakit ka, puwera sa kawawa sila ay kawawa ka rin, lalo na kung wala kang ipon. Dahil sa bukod na nasanay silang umaasa sa'yo, ay wala ka rin mapagkukunan or malalapitan. Bakit parang mali kapag hindi ka nakapagpadala? Minsan, wala ka talagang extra. Minsan, kulang din ang sahod. Pero pag sinabi mong wala, parang kasalanan mo. Parang nakalimutan nila na may sarili ka ring gastos. May sarili ka ring buhay dito. Ang hirap magsabi ng hindi kapag alam mong umaasa sila. Pero minsan, kailangan. Kasi kung palagi kang bigay ng bigay, baka ikaw ang tuluyang mawalan. Tanong ko pala sir, ilang years ka na pala dito? Sa 10. Tawa na yan, imagine sir, 10 years na rin ako rito. Imagine mo sir, dalawa na kaming mag-asawa na nandito sa abroad. Sama mo na yung nanay ko, 3 na kami nag-abroad, pero hanggang ngayon hindi pa rin kami mayaman. Ilang pamilya ko pa ang kukunin ko sa Pilipinas, dadalhin dito para sabay-sabay kami magtatrabaho, para umasenso kami. Yes, hindi ko naman masasabi na sobrang hirap namin, kaya lang sir, may mga pangarap ako. Pangarap ko makapagpatayo ng bahay, makabili ng lupa. Kaya lang sir, sa 10 years ko na binungo halos wala talaga akong naipon, to be honest. Survival mode lang talaga. Yung sinesweldo ko, sakto lang para mabuhay kami. Kailangan meron tayong baguhin, meaning may mali doon sa ginagawa natin. So yun, maghahanap ako ng mga opportunity na pwede kong gawin. Imagine sir, ito yung sweldo ko. I-combine na natin yung sweldo ng asawa ko. O, diba? Eh may isa akong anak. Eh syempre sir, yung asawa ko, hindi lang din naman yun para sa aming pamilya dahil meron din siya mga nanay, tatay at mga kapatid na pinapadala niya sa Pilipinas. Eh ganoon naman tayo mga Pilipino, diba? Lalo pag nasa abroad, halos lahat. Kulang na lang, halos lahat ng kapamilya mo, mabigyan mo. Pag humingi si ganito, si ganyan, walang kakatapos ng Pasko bagong taon, diba? Imagine mo sir, 11 months tayong nagpapadala sa kanila. Pagdating ng December, kailangan yung padala natin may dagdag pa. Di ba pwedeng mabaliktad naman? Sila naman yung magpadala sa atin. Tayo naman yung makatanggap ng regalo. Although hindi kasi ganun yung mindset ng mga Pilipino. Diba? Normally, kapag OFW ka, ikaw talaga magpapadala sa Pilipinas. Kaya lang, wag ka magkakasakit or anything na pwedeng mangyari sa'yo na hindi mo nakakayaning magtrabaho. Bakit? Domino effect, sir. Pag ikaw na naging supplier ng pera sa Pilipinas, pag ikaw nagkasakit, damay lahat. Pag huminto ka sa pagtatrabaho, ihinto ang daloy ng kuryente sa bahay. Ihinto rin yung pag-aaral ng mga pinapaaral mo. Hinto rin din yung wifi nyo. Ihinto lahat kasi ikaw lang ang inaasahan. At ang laging ending ay kawawa lagi ang mga OFW na umuwi sa Pilipinas na matagal na nagtrabaho sa ibang bansa, ngunit walang ipon na maiuwi dahil lahat nga ay napapadala or binibigay sa pamilya. Ngunit kawawa nga ba talaga ang OFW? Ang sagot dito guys ay minsan ay kasalanan din natin dahil eto ang realidad. Nakakaawa daw mga OFW. Nakakaawa nga ba? Well, sabihin natin na hindi awa eh. Malaking question mark kung bakit kayo na mga OFW ay walang naiipon. At ang naiipon in general ay mga resibo. Okay? Sige na nga, sabihin na nga natin nakakaawa o naaawa tayo. Hindi nakakaawa, naaawa tayo sa sitwasyon na nilalagay nila ang sarili nila. Bakit? Ito makinig kayong mabuti. Kasi OFW rin naman ako. Alam ko yan. Nung mag-OFW ako for so many years, hanggang sa makarating ako rito sa Canada, wala akong ipon. Maniwala ba kayo?
Kasi, siyempre, mahal natin ang mga kapatid natin, magulang natin. So, naibibigay natin lahat. Hindi natin alam kung saan natin dinadala ang pera. Marami tayong gustong bilhin. Hindi natin nabibili. Totoo ba? Isa rin ako doon. Nakakatawa, no? Kasi nung umalis tayo, punong-puno tayo ng pangarap na inaakala natin within a certain time, makabili tayo ng bahay, makabili tayo ng sasakyan, yayaman tayo, kaya natin, para bagang si Superwoman eh. Pero ang katotohanan at ang reality, hindi ganun kadali. Ang daming pagsubok, ang daming pawis, ang daming sakripisyo, iyak at hindi pagtulog sa gabi. Okay? At maraming pangamba. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka magtatagal sa amo mo o tatagalan ka ng amo mo. Ika nga, hindi natin masabi kung swertihin ka. Pero ang alam ko lang, marami ang nagdanas ng hirap. Hindi po ba? Ngayon, ang problema kasi, kung babalikan ko, right? Sobra natin pagmamahal, wala naman may sobra bang pagmamahal, mga Bulldog. Hindi tayo nagplano. Hindi tayo nag-set ng goal. Yun ang maling mindset natin eh. Motivation naroon eh. Ibig sabihin gusto ko mag-abroad. Yan kikita ako ng dolyares. Pero wala tayong disiplina. Mama Bulldog, may disiplina naman kami Ang sinasabi ko, wala tayong disiplina sa sarili, sa paggastos, sa pagbibigay ng pera, padala lahat. Okay? Baguhin natin ang sistema natin. Okay? Nung umalis tayo, wala naman talaga yung income na yun eh. Pero ngayon, nung panahon namin, nasa mga 10,000 peso lang yata to 15 ang kinikita namin. Ngayon yata, umaabot na sa Hong Kong, Singapore yata, kung di ako nagkakamili, narinig ko yung iba, winawagwag, nasa between 20 to 30,000 peso. Wow, nung umalis kayo, wala yan May kita ba kayo niyan? Ngayon nahihiya pa nga ang pangkaraniwan magtinda ng barbecue o magukay-ukay o ano pa man eh. Ngayon, ang pagkakamali ninyo, pinadala nyo lahat. Ubos lahat. Ngayon, kapag papadala nyo pa lang, hindi pa rin nagkasya. Alam nyo kung ano ang pagkakamali? Teamwork. Walang teamwork ang pamilya at yung OFW. Ang alam lang, nag-abroad ka, kaya suportahan mo kami, padala mo pera sa amin. Tapos, ang nangyayari, yung naiwan doon, babae o lalaki, nakatang nga, nag-aantay na ang pera buwan-buwan. Okay? Ngayon, kung kapusin at nasira ang budget, tawag uli, padala ka uli ng pera. Ang teamwork na sinasabi ko, hindi yung antay lang kayo ng antay ng ayuda o ng suporta ng inyong mahal sa buhay, kung mahal nyo nga sila. Ba't di kayo kumayod? Ika nga, magdagdag income. Kung mo ba abroad ng isang taon, di na kayo magtatrabaho, titihaya na lang kayo dyan, nagpapalaki ng ano nyo? Okay? Sorry. Yun naman ang totoo In general, dami nyo tatamaan. Lalaki, mangangabit, mangangaliwa, o ano pa man, ganun din. Hindi ko nilalahat. Nangyayari, nasisira ang pamilya, ang mga anak napapariwara. Okay? Kasi, ang pagkakala ng pangkaraniwan, pag nag-abroad ang mga magulang o mahal nila sa buhay, yayaman na sila, mayaman na sila, andyan ang yabang. Di po ba? Andyan na yung buwan-buwan, nanay, may bibili ako, cellphone, iPhone. Wala nga kayong magandang bahay, mag-iPhone pa kayo. Sorry, hindi ako nang niliit ng tao, right? Sinasabi ko lang sa inyo, nauna ang garbo nyo sa katawan ninyo O sige, sino nakakano dyan? Ayaw nyo ng mumurahing cellphone. Ano ba ang cellphone? Ang cellphone for emergency, tawagin nyo, magulang nyo kung nasan kayo, kung uuwi kayo, kung nasiraan kayo o ano. Pero ano ginagawa nyo? Chat. I love you, dabi. Kahit na nagkakandautang ang magulang ninyo, maka-iPhone lang kayo. O yung mamahaling cellphone para makapaglaro kayo ng game. Hindi nyo tutok ang sarili nyo sa pag-aaral na makatapos kayo para magkaroon kayo ng maganda kinabukasan. Hindi ba? Ayun, nawala ang self-discipline ninyo. Pare-pareho.
pati magulang ninyo, sa pagmamahal sa inyo, bigay todo. Walang naipon kundi resibo ng pagpapadala sa Western Union o Money Mart ba yan o ano pa ba yan. Ngayon, marami na ang sumusuko, pagod na pagod, yung iba bumibitaw na. Tigok! Kasagutan sa kanilang problema. Hindi po ba? Ilan na sa kababayan natin ang nagpatiwakal? Ilan na ang mga kababayan natin na lihis ng landas at naghanap ng mga itik, onion o ano pa ba, sibuyas, kamatis, bawang, luya, gisahin mo na para lang magkaroon ng additional na pera. Pero kung kayo may disiplina, eto, paliwanag ko sa inyo, makinig kayo mabuti. Baka matuto kayo. Dapat may goal kayo. Ilang taon lang kayo magtatrabaho para makapamahinga. Ang pag-asawa ba, nag-asawa ka, iwanan mo anak mo, nandun ka sa kabilang bansa, naghahangad ka na yumamang ka, magkaroon kayo ng magandang pamumuhay? Hanggang kailan ang hinto kung hindi ka na makapagtrabaho? May sakit ka na? At ano nagiging consequence? Sasabihin ng babae o lalaki, ikaw may kasalanan eh, yung pangangailangan ko eh, ikaw lang naman ang gusto mag-abroad eh, o ganon. O, yung magsisisihan, gantihan sa isa't isa? Hindi tama. Dapat ganito. May goal kayo. Ano goal mo? Na within 5 to 10 years, maglang ako magtatrabaho. Maximum na yon. Bakit naman within 5 to 10? Matagal yun. Pero ito talaga sa totoo, once na nag-abroad ka na, yung 10 years baliwala eh. Kasi papatuloy mo pa yan dahil wala kang pera na uwi. Wala kang pera pa simula ng trabaho, ng pagnenegosyo, ano pa man sa Pilipinas. Okay? Eto, may anak ka. Yung mga elementary high school, hindi masyado pa magastos yan eh. Yung college, between 4 years to 5 years. May mga tulong na rin sa government pero huwag na natin asahan yan. O ayan, sabi na natin, 4 years, realistic. Pagbili ng bahay at lupa, ang mahirap sa inyo, mag-arbok rin kayo. Gusto nyo mga condominium, bawawaw, good morning ma'am, good afternoon ma'am, hello ma'am. Kaya ayan, na ano kayo sa mga condominium, na alam naman ninyo, wala kayong guaranteed income, na tingnan nyo yung bracket ng edad ninyo, kung mababayaran nyo, ang 25 to 30 years amortization na ngayon, matanda na kayo. Very realistic, nag-upload din ako, kaya ako nasasabi. Ito ngayon na buksan ng diwa ko, hanggang kailan tatagal ang katawan natin sa pagod, sa puyat, sa gutom, mga walang niyang amo. Hindi ko naman sinasabi lahat, right? Maswerte na lang kayo. Saludo ko kung nakakita kayo ng magandang amo. Maraming kababayan natin napapahamak sa ibang bansa. At maraming mga kababayan natin kumakabit. At dahil lang sa pera. Dahil sa hirap na kabuhayan, dahil mga anak, asawang mga walang ginawa kundi umasa. Hindi ko nila lahat. Pero ang dami nyo. Ngayon, kung kayo may disiplina at kayo magpamilya ay may plano, may goal sa buhay, makakasama nyo ang mahal nyo sa buhay. Yung ba sinasabi nyo, mahal, sige, huwag ka na uuwi nanay, huwag ka na umuwi, diyan ka na lang dahil kulang ang pera. Tapos mag-uwi ng asawa, nangapit bahay yung asawa? Bahay hindi nagawa. Kaya ang sinasabi, self-discipline, may goal kayo, may plano kayo na mapag-aral ang mga bata 4 years. Realistic na yan. Ipon tayo ng pera para makabili tayo ng lupa at bahay. Yun na lang na hindi masyadong mahal. Sa probinsya, di ba may nabibili naman na hindi na makamahalan ng mga lupa? Tapos ayan, maglagay ka ng kubo. Pwede naman ang kubo pa simula. Kung nung wala kayo, okay. Yung pa kayang magkaroon kayo ng maganda-ganda kubo. Tsaka kayo mag-inut-inut magpatayo. Hindi kayo, wala kayong utang. Hindi eh. Bili na kagad ng condominium. Yun lang, mura lang naman babayaran. 5,000, 10,000 isang buwan. Ang tanong, paano kung mawala na kayo ng trabaho? Paano kung magkasakit na kayo? Ang hirap sa inyo, niyayakap nyo ang isang bagay na hindi ninyo kayang yakapin. Andyan ang yabang? Andyan yung bahala na. Magkanda utang-utang, patong-patong utang. Hindi ko babayaran, takbuhan ko na lang. Walang nakukulong sa utang. Marami kayong piniperwisyo din, Sa bagay, andyan na ang karma, napiperwisyo nyo ang sarili nyo.
Bigyan na natin yan ng bracket ng sabihin na natin na within 4 years, makapag-ano kayo ng lupa, right? Kasi nga, kung tinatabi nyo, bigyan ko kayo ng computation. Ang hirap kasi sa inyo, hindi kayo nagpaplano. Dapat nakasulat din, nakikita nyo, anytime, na magkano ipon ko. Hindi yung binigay nyo na lahat. Bawasan nyo. Bigay nyo 15,000. Magtipid kayo. Ngayon, sa 15,000, every month, sa loob ng isang taon, magkano ang maititipid nyo? So, nasa 180,000 peso. Naiblow nyo na yung kalahati niyan. Okay? So, sa 180,000, sa loob ng 4 na taon, may 360,000 kayo. May murang lupa, di naman na inyo kailangan ng malaking malaki. Dagdagan na natin ng isa pa yan. 360. So, 180. So, nasa kalahating milyon. Sigurado makabibili na kayo ng lupa sa probinsya. Patayuan nyo ng kubo o patayuan nyo ng bagong bahay ngayon. Metal cladding, magkano lang? 180, meron ka na na 250, 300. Sigurado may bahay lupa kayo. Pagdating naman ng araw, ang mga anak ninyo, magsisimula na yan. Na lumisan, magkanya-kanya na, may mag-abroad, may mag-asawa, o lumipat ng ibang lugar. Di kayo rin mag-asawa matitira doon. Pero habang buhay ba na mag-abroad ang partner nyo, na maiiwan kayo, at pagdating ng panahon na yon, ano ang nalasap ng OFW? Hinagpis. Magkakanda iyak-iyak dito sa social media. Sana nagtabi ako, nag-iipon ako, hindi ko binigay lahat ng pera. Ngak-ngak. Iyak. Hinagpis. Magbe-blame kayo. Ang pagtulong, kung kaya nyo at willingness kayo, na hindi pagdating ng araw pinagsisisihan nyo, tinulong nyo. Dahil yun, pera, binigay mo na, tapos na. Pero sino ang dapat sisihin? Kayo. Kayo na walang disiplina sa sarili nyo. May maaawa ba sa inyo kung wala na kayong pera? Bihira sa daliri natin ang mabibilang kung sino tutulong sa inyo, tutuwang sa inyo. Pero kung kayo ay nagplano, maaari in general, sabi na natin 65%. Nasa magandang katayuan kayo kesa wala. Naku, nagalit na naman si Mama Bidag. Alam nyo, nagpapaliwanag lang ako sa inyo. Mataas lang ang boses ko. Pero sinasabi ko nga sa inyo, kaya ako nasasabi sa inyo, OFW rin ako at lagi kong nilagay sa utak ko, kung ako'y mag-aasawa, hindi ko iiwanan ang asawa ko at anak ko. Magsasama kami sa hirap at ginhawa, kaya ako nag-abroad at nagpunta rito ng Canada dahil alam ko, madadala ko ang pamilya ko. Nang maiwasan, yan. Meron pang mga raming istorya ang mga kapwa nating Pilipino kung ano ang nangyari sa relasyon nila, sa buhay pamilya nila. Marami ang nawasak at mawawasak pa kung hindi natin paplanuhin at wala tayong disiplina sa ating mga katawan. Yun lang po. Kaya napapanahon na rin na dapat maging makabagong OFW tayo na matuto tayo sa mga kwento ng iba o karanasan ng iba pang kababayan nating OFW na nauna pa sa atin, na umuwi na walang-wala at walang ipon at ngayon ay binabaliwalan sila ng kanilang pamilya. Kaya guys, habang nasa abroad kayo, mag-ipon, magplano, isecure ang future para balang araw ay hindi tayo kawawa. Again, hindi naman masamang tumulong, basta hindi naman natin nababaliwala ang ating kinabukasan.